First Corinthians chapter number 3, verse number 9. Read from the English Go. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. 9, Ilocano, Go. Takatulungan na tayo ti Diyos. Da kayo titalunan ti Diyos. Ken da kayo ibalayen ti Diyos. I promise you, I will try my best not to preach long. Pero mag-amen kayo. Ang aming sakit na pastor, pag hindi kayo nag-amen, iniisip namin, di nyo naintindihan. Kaya iniisip namin, sige pa, paliwanag pa, illustration pa. Kasi hindi kayo nag-amen. Kung nag-amen kayo, ang signal sa amin, okay na yun, naintindihan na. Next. Kung gusto niyang matapos tayo agad. Sige, so I want a crowd that's very responsive to the message today. Dear Lord, we are laborers in the vineyard. Help me, Lord, to preach this message this morning. I pray that you touch every heart, dear God. Empower and anoint the lips of your servant. In Jesus' name, amen. Thank you. Please sit down. Marami nagtatanong sa akin, how long have you been in the ministry? When I tell them my age and I say I'm 38 years old, tatanungin ako, how long have you been a pastor? And I tell them, you know what? I've been in the ministry since I was in my mother's womb. Buntis pa si mama sa akin noon. She and my dad would go around the town of Bacara, to the outskirts, to the villages, to the coastal places, Natba, Corocor, Pipias, mountainside. Nagbibisitation po sila with a bicycle. Karga ko ni mama sa kanyang tiyan. So, if you ask me, how long have you been in the ministry? Since I was in the womb of my mother. But, technically, I've been in the ministry for the past 24 years now. And by the grace of God, sa taon na ito, I will be celebrating my 25th year in full-time ministry. Silver celebration. Sa biyaya ng Panginoon, mahigit 2 dekada na po tayo na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Now, makinig po kayong maigi. Natuto po akong tumugtog ng gitara when I was 5 years old. Kasi laki ko yung gitara. At dahil po dyan, pag Sunday morning, si Tita Daisy ang aming conductor sa mga children's singing. Asan si Tita Daisy? Tita Daisy, are you there? Ayan. Kaslahang nga bibakat niya, sulay iso. Okay? But you know, siya ang conductor namin noon. Ako ang tagigitara, si Tito Danny ang tagapiano. That's my ministry. I would be so early in church because I had to play the guitar. 7 years old, I learned to play the piano. At naging pianist na ako ever since. Sa mga conferences, camps, ako po ay pianist. Yan ang aking ministry sa church at a very young age. And when I was 8 or 9 years old, nasa grade 3 ako, grade 4, ang aking trabaho sa gawain ng Panginoon, kasama ang aking kapatid, salitan po kami na naglilinis nung lumang kapilya kada Sabado ng umaga. Bumili si Pastor John ng floor polisher. Sa murang edad na 8, 9, kami po, kasama ang aking kapatid, ay gumagamit ng floor polisher. Nililinis namin ang kapilya. Bago dyan, may mga men na pumupunta at nagbubunot, Tito Dani. Naririnig ko ng alas 5 ng madaling araw, tulog pa ako. Nandito na yung mga dating single men ng church. Nagbubunot sila dito sa church. At nagme-merienda ng pandesal at kape pagkatapos. Pero nung bumili si Pastor John ng floor polisher, sabi niya, kayo ang gumamit ng floor polisher. Kaya kami po ang tagalinis ng kapilyang ito. Hindi ito yung luma. Sa hapon, pagkagaling eskwelahan, dahil po dyan sa bandang harap, may landscape po dyan na Bermuda grass.
At may malaking pine. Ano bang tawag doon? Yung kahoy na yon. May salaysay. May mga mula si Pastor Jun dyan na mga santan, yellow tops. Si Pastor Jun, lingid sa kaalaman ng marami, mahilig po yan sa halaman. Marami pong tanim. Nung ako'y bata, nagtanim po siya dyan ng mga alukbati. Meron pong papaya. Pati mga kapitbahay, humihingi, Pastor, pahingi ng papaya, nagluto kami ng tinola. Yan si Pastor Jun. So at a very young age, bata pa kami, natuto kami at na-involve na kami sa gawain ng Diyos. We literally became laborers in the work of God. Now, at the same time, mga kapatid, when I was 10 years old, I learned to become a soul winner. Nagbabahay-bahay, nagbibigay ng gospel tracts, at nagbabahagi ng salita ng Panginoon. At the age of 10, I was already a soul winner. I remember one time, at the age of 11 years old, I was awarded the soul winner of the month. Sa bilang ng aking mga nakausap ng Ebanghelyo, ako po ang may pinakamaraming na-sharean ng gospel at the age of 11. So if you look at it, I was so involved in the ministry while I was a full-time student. What am I telling here? Hindi excuse na ikaw ay estudyante na hindi mo pwedeng gawin ang gawain ng Panginoon. Are you listening now? Take note, ha? I learned to do the work of God. Ang gusto kong ipunto ngayon ay ito. Siguro ay sinasabi nyo, Pastor, wala kang choice, anak ka ng pastor eh. Nasa kumbento ka. Wala kang choice kundi ikaw ang gumawa. Ang gusto kong ipunto sa inyo ay ito. At first, ginagawa namin ang trabaho ng ministry dahil anak kami ng pastor. But as I grew, I realized that I had to do the ministry hindi dahil anak ako ng pastor, kundi dahil anak ako ng Diyos. At ngayong umaga, hinihimok ko at ini-encourage ang bawat isa sa atin na gawin natin ang trabaho ng Panginoon dahil lahat tayo ay anak ng Diyos. I admit, that I used to do the ministry because I'm a pastor's kid. Naalala ko yan. Nililibre kami ni Mama pag natapos namin yan, hindi gumatang hamburger. Ginagawa namin yon. But as a Christian, habang lumalalim ang aking pagkakilala sa Panginoong Diyos, sa aking pag-aaral ng Biblia, I still continued to do the work of the ministry, no longer as a child of a pastor. Although that was a good reason for doing it, but because I'm a child of God. Kung kayo po ay anak ng Diyos ngayong umaga, pakitaas ka ng kamay. Yan ang sinasabi ng Biblia. That the Bible says, we are all laborers together with God. So when I was 14 years old, I surrendered my life for full-time ministry, and I became a preacher at the age of 14. I became a pastor at the age of 15. While in the Bible college, I was pastoring the church in Pasukin and studying at secondary education, Northside, 3 at the same time. I was studying and yet doing the work of God. Ibig pong sabihin, wala po akong ibang nakilala na pinakamagandang gawain kundi ang trabaho ng gawain ng Diyos. And I learned that I cannot be a true and faithful child of God if I don't do the work of God. Hindi mo pwedeng sabihin ngayong umaga na ikaw ay faithful na Kristiyano na hindi mo ginagawa ang gawain ng Diyos. Naunawaan niyo ba yung punto ng aking introduction? I was doing the ministry at first because I'm a child of a pastor. Walang ibang mautusan. Naalala ko nga, grade 4 ako,
natuto akong maaga na mag-drive. Naalala ko si Pastor Nick Eder, nagbakasyon siya from Hawaii one time. I think I was in grade 3 or grade 4. Naghahatid po siya ng mga bata sa Kabarwan, Pipias, Natba, Kurokor. At sabi niya sa akin, Barok, sublatem ti manobela. Pinag-drive ako. I was in grade 4. Walang lisensya. Hindi ko sinasabing okay lang yon. Ang punto ko lang, kung ano yung mga gawain sa ministry, at a very young age, I learned to do it. Cleaning the building, teaching children, doing the music ministry, maghatid sundo, mag-soul winning, mag-visitation, mag-follow up. Hindi pa ako pastor noon. Hindi pa ako preacher noon. Anak ako ng pastor. Yes, at first, ginagawa ko dahil anak ako ng pastor at walang maraming miyembro na pwedeng gumawa. Kaya nagbo-volunteer ako. Pangangailangan ng ministry. But in the long run, I learned to love the work of God. And I do it no longer because I'm a child of the pastor, but because I'm a child of God. And I take it as my obligation, my duty, my responsibility to serve my God with my life, with my strength, with the best of my youth. Ibigay ko sa aking Panginoong Diyos because God deserves it. The ministry deserves it. And I would like to tell each and every one of you this morning na sana ma-realize mo that if you're a child of God, you give your life to be of service in the ministry. Yung binasa nating verse, ang sabi po ron, we are laborers together with God. First, we are laborers. Sino po sa inyo dito ang saved? Ligtas. Makinig kayo ha. Makinig maigi. Okay? Ever since God saved you and me, mula nung tayo niligtas ng Diyos, okay? Tinitignan kanya as a potential worker in His vineyard. Hindi ako naniniwala na wala man lang plano ng Diyos para sa'yo sa kanyang gawain. I don't believe that. Sino po sa inyo dito, madalas, bili ng gamit, and after few months, nakatambak lang doon sa bahay? Sino po sa inyo ang maraming nakatambak sa bahay? They are useless clutters in the house. Hello? Kung magkano mo binili yan, nagamit mo siguro minsan, 2, tapos hindi mo na nagamit, tinabi mo. Bumili ka uli. You bought another item only to become another useless clutter in the house. Kaya pag pumunta ka sa bahay mo, punong-puno ng mga gamit na hindi nagagamit. At ayaw ng Diyos, hindi ako naniniwala na ganun din ang Diyos sa atin. Na punong-puno ang church ng mga tao na hindi pwedeng makapaglingkod. Do you get the point here? If humanly sometimes we purchase and buy items and they end up clutters sa ating mga bahay, sa church mga kapatid, hindi ka sinave at binili ni Kristo para maging useless, para maging junk. Ang punto dito ay ganito. If I bought an item, I have to use that item until I cannot use it anymore. Are you with me? I think it's about time for us to go home and take an inventory of the many items we have na hindi natin na nagagamit. Ipamigay mo na. Tanungin mo ngayong katabi mo, meron bang pwedeng dyan? Pag-garage sale ka. Sa Amerika, ginagawa yan.
The Americans do garage sale. When they move to another place, or when they want to declutter, meaning they want to get rid of those useless things in the house so they could buy another item, they sell it. Garage sale. Why? I cannot use it anymore. Listen to me. We are laborers. Ibig sabihin, if you are saved and I am saved, okay? God has a purpose for our life. God wants us to be His laborers in the vineyard. Nakakalungkot, you have talent, you have time, you have so much resources na hindi po na-utilize ng Diyos sa kanyang ministry. Too much time, talents, and treasures invested in worldly pursuits that do not satisfy in the end. Nagsayang. God's work is never done. Huwag niyong sabihin na, well, malaki na ang church namin. Hindi pa po tapos. Marami tayong gagawin pa. There is always something that needs to be done in the growing church. Habang lumalaki ang church, dumadami ang trabaho. There is always someone that needs a help. Kita niyo, dumadami ang mga new believers natin. Kayong mga old members, wag ho kayong tumagal sa church na parang useless na kayo. Don't be just like that item in the home. Malinis pa, bago pa, pero hindi naman nagagamit. Wag kang maging Kristiyano na malakas pa sa pagtanda. Ang dami mong experience, napakagamit sana yan sa ministry, pero hindi ka nagpapagamit. Hindi ka nag-i-involve. Let me tell you what, in this world, you and I, we are laborers. Yan ang punto ng Biblia sa atin. We are laborers of God. In the work of God, there is always vacancy. Apply ng trabaho, walang available. Alam mo sa ministry, may vacancy. May available pa rin sa gawain ng Diyos. Are you with me now? Now, I want you to remember this word. Okay? The word is imam. E-M-A-M. Imam. Hindi po ito yung imam na Muslim, na leader ng worship. The word imam means every member a minister. Sabihin mo ka sa katabi mo, ikaw ay imam. Oh, imam. Imam. Every member a minister. Do you understand? You are a laborer in the work of God. Okay? Ngayon, as a laborer of God, what are the qualities that God requires from us? Bilang mga laborer ng Panginoon, what are the qualities that God requires from us? You probably have heard the word fat Christian. Ano yung fat Christian? Faithful, available, teachable. Come on, everybody read that with me. Go. Faithful, available, teachable. Ngayon, dadagdagan ko yan. Gagawin kong faith Christian. As a laborer, ito ang kailangan sa atin lahat. Faith Christian. Okay? Una, letter F, we should be faithful. As a laborer of God, listen to me, we must be faithful. Ang ibig pong sabihin niyan, responsible. Huwag mong pabayaan. Don't neglect. We must be dependable. We must be that kind of Christian that when God says it, count it done. Ikaw ba sa trabaho ganon? Pag sinabi ng foreman mo, pag sinabi ng engineer mo, gawin mo to, at sasabihin mo sa kanya, engineer, count it done. Isang araw, tapos na yan. At pagbalik ng engineer ng hapon, tapos talaga. That's dependability. Tanungin nga kita ngayong umaga, maaasahan ka ba ng Panginoon? Ano ang pwedeng maasahan ng Panginoon sa iyo sa kanyang church?
Listen to me now. I know it's getting late. Magla-lunch time na. Nararamdaman nyo na yung gutom nyo. Tapos na yung inyong listening span. We had a lot of time during the Sunday school. Pero damagag mangking ka, anak mabalin nga asahan ti Apo king ka. Please, sabihin mo. Huwag mo namang sabihin lang, basta ako nandyan sa church every Sunday. Hindi yun laboring. Ang sinasabi nating laboring, maraming trabaho na dapat nating gawin. Sinabi ko sa inyo, bata pa ako, ginagawa ko ng mga trabahong yan. At hindi po pwede na ako pa rin ang gagawa, doon pastor na ako. Alam nyo ba, tinuruan ako ni mama paano maglinis ng CR. Ngayon pwede akong maglinis ng CR. Naalala ko, may CR tayo dati dyan sa bandang left side, di tiruar. May ladies CR, may men's CR. My mom taught us how to clean the CR without using gloves. Mano-mano, kamay-kamay. Kamayin mo ang bowl. Gamit yung pampunas na may sabon. Yung pang scrub. I was doing that. Eh ngayon, sino na ang gagawa? Tayo. Tayo ang mga laborers. Tayo ang magsusoul win. Tayo ang magdi-disciple. Maglilinis ng kapilya. Magdadrive. Magsundo. Mag-imbita. Tumulong sa pastor. Mga kapatid, laborer ka. Hindi ka binili ng Diyos na maging dekorasyon, maging junk, upang sabihin mo, basta ang maasahan mo sa akin, pastor, Sunday, nandyan ako. Hindi lang po yun. Sa abot ng makakaya mo, ibig sabihin, yan lang ang kaya mong gawin, mag-attend. Hello? Yan lang ang kaya mong gawin, mag-attend. Mahiya ka naman sa Panginoon, kapatid. Binibiyayaan ka niya, binibless ka niya, pinapakinggan niya ang panalangin mo. Tapos sasabihin mo, yan lang ang pwedeng mai-commit mo sa Diyos. Be faithful. Letter A, mga kapatid, available. The greatest thing is available. The greatest ability is availability. Hello? Oh. Availability. Sabi ni Bob Jones, the greatest ability is dependability and availability. Alam nyo, may tanong sa akin, Pastor, alam mo sa akin, listen to me ha, wala naman akong problema dyan sa sinasabi mo eh. Talagang alam ko na as Christians talagang kailangan naming may partisipasyon kami dyan sa ministry eh. Na hindi lang kami taga-attend ng Sunday morning. Alam ko yan eh. Diba? Pero alam mo, Pastor, I know, you know what? I'm very busy. I have a job. I'm a mom. I'm a dad. I'm a student. I have a business. I have a family to take care of. I have many obligations. Listen to me now. There is a myth. You know what's a myth? Ito'y pinaniwalaang hindi totoo. It's a myth. Hindi totoo pero naniniwala ka. Alam mo kung ano? I don't have time. Naniniwala ka ba wala kang oras para sa Diyos? Come on now. Ikaw ba'y naniniwala wala kang oras na gawin ang gawain ng Diyos? Because you think you are too busy. Let's talk heart to heart. Let's reason out together. Pastor, panay overtime ako eh. Pastor, working mother ako. Sino po dito ang mga working mothers? Mothers kayo at working kayo at the same time. Ayan, we have working mothers here. A lot of working mothers here. Oh, I'm a working mother. Sino po dito ang mga estudyante? Taas ka ng kamay, you're a student. Pastor, hindi mo lang alam. Ang hirap ngayon maging estudyante. Diba? Gabi na, nagsiselfone pa kami. Ano ba kasi ginagawa mo dyan sa cellphone? But I'm so busy. Now listen to me now. Bottom line, ikaw ba yung Kristiyano na pag sinabi, mga kapatid, tumulong kayo, ang nasa isip mo, wala akong panahon.
Sagutin natin yan. Sino po sa inyo, maski sa mga ibang kongregasyon natin dyan, dyan sa Lawag, kailangan may parte kayo dyan sa ministry lahat. Sa Pasukin, may parte kayo lahat, kayong mga miyembro. Tapos ang sasabihin mo, wala akong panahon. Teka, mag-usap tayo ha. Alam mo, ang totoo, ang sagot ko dyan, pag may magsasabi sa akin, Pastor, how do you address the mindset? How do you answer a Christian who tells you na pag sinabi mo sa kanya, kapatid, mag-involve ka naman sa ministry. Tumulong ka sa mga gawain natin sa gawain ng Diyos. Ang sagot sa'yo, busy po ako, working mom po ako, estudyante, may negosyo. Alam mo, ang nature ng trabaho ko, mahirap, pastor. Alam mo, wala akong panahon. Alam mo kung paano ko sagutin yan? Simple lang. The answer is priority. Do you know what priority means? Priority means, this is important to me. So if you have no time, kung sabi mo, wala kang panahon na tumulong o mag-involve sa ministry, ibig sabihin, hindi priority sa'yo ang ministry. And when you say the ministry is not a priority to you, you know what you are saying? It's not that important to me. I have more important pressing matters, and the ministry is not important to me. Are you with me now? Oh, hello ha. Subukan kong magtawag ng mga young professionals natin. Si J. Brian, lika J. Brian. Illustration lang to, lika. Huwag kang mag-alala. Okay? Oh, lika. Dito ka. J. Brian. Oh, si J. Brian, laking Sunday School itong si J. Brian. Hindi lang po siya laking Sunday School, laking tao pa. Oh, di ba? Amen. Oh, J. Brian is, how old are you, J. Brian? 23. Uy, mambihira. 23 years old. Okay, so you're 32. 33. Okay. Ngayon, halimbawa, sasabihin ni J. Brian sa akin, Pastor, sorry, wala akong panahong tumulong dyan. Una, wala pang asawa to. Paano pag nag-asawa? Paano pag nagkaanak pa? E di lalo nang walang panahon. Ang sagutin natin, totoo bang walang panahon? Is it really true that you have no time for the ministry? Or it's just a matter of priority? Hindi mo kasi pinag-aralan sa buhay mo ano ang mahalaga. Be careful when you say, I have no time to help in the church. Because what you are telling God is, God, the church is not that important. The work of the ministry is not that important. My job is important, my family is important, my business is important, my family is important, my friends are important, the church is important, but it's not that important. Sorry, pasbol ako. Nakakahiyang sagot yan sa Panginoon. Hindi ho tamang sagot yan sa Panginoon. Okay, ilagay mo yung acrostic ng faith. Tatanungin ko si J. Brian, bigyan ko siya ng microphone. Hello. Sound check. Okay, sasagot ka ha? Okay, sumagot ka. Alright. Gusto mo bang maging mabuting anak ng Diyos? Amen, Pastor. Amen. Gusto mo bang maging mabuting laborer ng Panginoon? Yes po, Pastor. Yes. Ito ang gusto ng Panginoon sa'yo, faith. Una, faithful. Kanino ka dapat maging faithful? Sa Panginoon po, Pastor. Kayo po, kanino dapat kayo maging faithful? Sa trabaho nyo? Sa family nyo? Walang masama na faithful ka sa trabaho mo, sa family mo, sa mga kaibigan mo. Pero kanino ka dapat maging faithful? To God. Pangalawa, available. Para kanino ka dapat available? Sa Panginoon po, Pastor. Available ka ba para sa Panginoon? Amen po, Pastor. Amen. Available po siya dahil wala pang asawa. Available ka ba? Single. Single, di ba? Single and available.
Negotiable? Hindi siya makasagot. Hello? Ang sinasabi kong available dito, hindi yung, oy, wala pa akong asawa, anybody? Hindi yon. Pero available para sa Panginoon, ibig sabihin, maglalaan ka ng oras na kung kailangan ka ng Panginoon, pwede kang tawagin. You make yourself available. Pambira ka, kung kaibigan mo ang nagtawag, mas mabilis ka pa sa 4:00. Pero kung church ang nangailangan sa'yo, nagtatago ka. Tanong, para kanino ka dapat available, kapatid? Usap tayo. Sana ngayong araw na to sabi mo, Lord, I need to reassess and reevaluate my life. I should be available for God. Okay. Letter I, initiative. Ano ibig sabihin yan? Mga kapatid, pag sinabing initiative, naghahanap siya ng pwede niyang gawin sa ministry. Ano ang dapat hanapin mo na gawin? Ministry, Pastor. Ministry. Ano ang dapat hanapin nyo na gawin? Hinahanap nyo ba? Are you sure? Letter T, teachable. Saan ka dapat teachable? Sa Word of God, Pastor. Sa Word of God. Magaling ang sagot. Tinuturuan ko kayo ngayon ng salita ng Diyos. Teachable ba kayo? O tumigas na ang inyong mga ulo? Be teachable. Okay. Letter H, go. Heart. Okay. Ngayon, puso. May puso ka dapat para kanino? Para sa gawain ng Panginoon, Pastor. Para sa gawain ng Panginoon. May puso ka ba sa gawain ng Panginoon? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ganito. If you have a heart, okay? Ang may puso sa gawain ng Panginoon is somebody, kapag may puso, he sees the need and is willing to meet the need. May nakikita ka bang pangangailangan sa ministry? Amen po, Pastor. Willing ka bang magamit? Sabi niya marami. Willing ka bang magamit? Yes po, Pastor. Kayo po ba may nakikitang pangangailangan sa ministry? Willing po ba kayong magamit? Kayo dyan sa lawag, may nakikita ba kayong pangangailangan sa ministry? Hello? Malaking problema mo pag hindi mo na nakikita ang pangangailangan ng ministry at sarili mo lang pangangailangan ang nakikita mo. That's what God requires of us. Faith. Are you following now? Oh, maraming salamat. Mag-i-involve ka sa ministry. Palagpakan natin si Jay Brian. Pangalawa, not only laborers, but the Bible says, we are laborers together. We are laborers together. Now, ti kamayatan nga pagkakaduan, kat iti pa nagserbi ti Apo. Laborers together. Ang pinakamagandang samahan ay yung tayo'y sama-sama na naglilingkod sa Diyos. Mga pamilya, wala nang pinakamagandang kayo ay sama-sama, kundi sa paggawa ng trabaho ng Panginoon. Maganda, ako kasama ko lagi ang aking family. Pumunta kami sa Baguio, kasama ko ang aking family. Pag ako nag-a-attend ng mga conference, madalas kasama ko ang aking misis. And I want my children that if ever sila ay magkaroon ng memory sa kanilang buhay, ay lumaki sila na kasama nila ang kanilang daddy at mommy na naglilingkod sa ministry. Sana po lahat ng ating mga anak ay lumaki na ganyan ang kanilang alaala sa kanilang isip. Tayo, sinasabi natin lagi, memory, memory, memory. As a Christian, listen to me. Mga kapatid, sana paglaki nila at balik tanawin ang pagkabata, they will say, you know what? When I was a kid, I used to win souls with my dad. We served together.
Kasama ko ang daddy ko sa church. Song leader siya at ngayon song leader na rin ako. Kasama ko ang daddy ko sa Bible study. Kasama ko ang daddy at mami ko sa necrological. Mga kapatid, panahon na para isipin natin, evaluatein natin, mukhang yung mga hindi na mahalaga ang binigyan na natin ng priority bilang Kristiyano. We are now majoring on the minor things and putting minor importance to the major things in the Christian life. Natutuwa at nakaka-bless na marami tayong mga kapatiran na kahit nag-aaral, sila po'y members ng choir. Tignan nyo itong mga iba taga-Pasukin. Tumayo nga kayo if you're from Pasukin. Oh, nanay po yan. Mga estudyante yan. Oh, salamat. Pwede na kayong umupo. Alam nyo itong mga estudyante, yung mga koral, tumayo nga kayo koral. Tumayo kayo koral. Oh. Sino sa inyo ang nag-aaral pa, estudyante? Taas ang kamay. Ayan. Oh, si Doc Lester. Sister Celisa working. Sister Mary Ann. Mother, alam nyo ba, nung sinabi ko last week, availability ang pinag-uusapan. Dahil sila ay member ng koral, mas mahalaga ang ministry sa kanila kaysa anumang bagay. Kahit anong trabaho, kahit sino pa. Yun po yung dapat na maging mindset po natin. Na hindi po natin, alam nyo, kami mga pastor pagka minsan, we even feel awkward to approach you because you are coming from a different mindset. Pag sinabi namin ng ministry sa'yo, parang kami yung isang negosyante na may ibinebenta pero parang hindi relevant yung produkto namin sa'yo. Hindi ba nakakahiya na Kristiyano ka? Ikaw yung dapat madaling lapitan ng pastor. Ikaw yung dapat madaling pakiusapan ng pastor na kapatid, pwede bang samahan mo ako sa Bible study? Kapatid, pwede bang i-follow up mo to? Kapatid, pwede bang tumulong ka na bisitahin ang mga new believer dyan? Pero sa feeling namin, pastor, parang nag-aalangan na. Bakit? Sapagkat parang hindi na magandang dating namin sa'yo. Masama po yung ganung kalagayan ng Kristiyano. Kung Kristiyano ka, dapat ikaw yung nagsasabing, pastor, bigyan mo ako ng ministry. I-assign mo ako. Hindi problema sa akin yung busy ako. Wala akong tulog. Di baling walang tulog, basta hindi walang gising. Pero ayoko na wala akong magawa para sa Panginoon. Sinabi ko sa kanila last week, kakanta kayo sa City Hall. Mga estudyante yan ng MMSU. Ano pong ginawa? Anong ginawa nyo? Umabsent. Oh. Umabsent sila sa eskwelahan para sa gawain ng Diyos. I think, listen to me, the real problem here today is, napakababa na ang tingin natin sa gawain ng Diyos at sobrang high regard tayo sa mga gawain sa mundong ito. Wag po. I am here to tell you as a servant of God, my voice may not be a popular majority voice, but I am here to tell you with all of conviction, with all of persuasion, na wala pong mas honorable na trabaho at gawain sa mundong ito kesa ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Na pwede mong bitawan yan, kahit tanggalin ka pa dyan, alang-alang sa gawain ng Panginoon, it will always be worth it. Ganyan po ang gawain ng Panginoon. Ang aking tanong sa'yo, ganun din pa ang pananaw mo. Hindi ho mahirap yung faithful, available kung may tama kang pananaw. Huwag niyo pong sabihin, lumaki na ang church, marami nang gagawa. Hindi po. Habang lumalaki ang church, mas marami dapat tayong gagawin. Thank you, sit down. We should be together. For example, we should be together in worship. Sabi siguro ng iba, pastor, may discipleship na kami Makinig kayo ha. Nag-disciple na kami. Nakinig na ako.
Natuto na ako. Kailangan pa ba akong pumunta dyan sa church? Para makinig? Gusto kong sagutin po yon. Ito po ang aking kasagutan dyan. It is very essential na meron kang discipleship. But when we come as a church together, the focus is this. What is the message of God to the church as a whole corporate body? Ano pong ibig sabihin nun? Pag pumunta ka sa church, God is actually talking to us as a whole church. Addressing us. Besides, ang sabi ng Bible, don't forsake the assembling of yourselves together. Let's be together in worship. That's very basic. I can worship God even at home. That's personal worship. And your personal worship is your preparation for the corporate worship. Kaya nga minsan bakit pumunta ka sa church, agmamayo ka? Kasi hindi ka nagwo-worship sa personal life mo sa Panginoon. Kitam jay Kristiyano nga, agriing ti bigat, ag devotion, ag kararag ti apo. Data jay Kristiyano nga isagsagana na ti sarili na, tapnon tuno umay makigimong, naragsak nga makikadwa, kadigiti kagimungan, ti panagdaydayaw ti apo. Your personal worship prepares you for the corporate worship. Let's worship God together. And let us serve God together. We should be together in doing the work of God. Magtatapos po ako rito. Dapat lahat po tayo kasali sa trabaho ng Panginoon. Look you cannot preach, but you can help the preacher. Hindi ikaw ang pastor, pero bilang miyembro, pwede mong tulungan ang pastor. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Meron po tayong new believer sa Paway. Si Sir Bobby. Alam nyo itong si Sir Bobby, mga kapatid? Na-reach out yan dahil sa necrological service. Agbisbisita ni Rohel, one time, he came to that house, agbinatay da, kuna ni Rohel, Sir, gusto nyo ba pupunta ang pastor namin dito para mag-conduct ng necrological service? By the way, kayong mga iba, I would like to encourage you, kailangan namin ng kasama pag necrological. Wala ka namang gagawin itong presensya mo lang, kakanta ka, mag-a-assist ka. Naghahanap ka ng gagawin, sumama ka sa necrological service namin. Hindi yung naka-attend ako ng church, okay na yun. Parang napakalaking bagay na yun sa'yo sa Panginoon. Hindi po. Wala ka pang ginagawa. Hello? So na-reach out namin siya. To cut the story short, sabi niya sa akin noon, Pastor, balpas ko laang nga iwakas dito minatay mi, umayak makigimong di church. Magmula nung inauguration sa Paway, kayong ibang mga members, pumunta naman kayo sa Paway. Support team kung saan-saan kayo pumunta ng hapon ng linggo. Mahalaga to, gawain ng Diyos. Libre na nga ang sasakyan. Sumama kayo doon. Support team kayo. Kayong mga Tagalawag, ang lapit nyo, sumama kayo sa Paway. Di ba masaya na, Lord, thank you, may nagawa ko para sa'yo? Kahit nakatulog ako doon sa service doon. Nag-attend. Nung isang linggo, sabi niya sa akin, Pastor, merong namatay sa kapitbahay namin. Pwede ba tayong mag-service? Sabi ko, pwede. Schedule mo. Kaya, nag-schedule po kami. Yung namatayan ay teacher. Classmate ni Tita Nora sa MMSU noon. Nasaan si Tita Nora? Classmate mo. Nag-communicate na ba kayo? Very good. Imbitahan mo ngayong hapon. At dapat pumunta ka. Sunduin mo. Sunduin mo. Classmate mo daw sa MMSU. Okay? Na-bless siya sa necrological. At ang sabi niya, pag natapos itong lahat na ito, pupunta ako sa church. Oh, sabi ko, Sir Bobby, salamat ha. Tapos nung linggo, tingnan nyo, nung linggo, lumapit na naman sa akin after the service. Pastor,
may kilala naman akong namatayan. Pwede ba tayong mag-service? Biro mo yung tao, may puso sa ministry. Hindi siya preacher, endorser. Endorser ng patay, tagahanap ng patay. Amen po ba? O anong sabi ko sa kanya? O sige sir, kausapin mo si Rohel. Busy ako ngayong week na to, pero I'll make sure I could be able to come for the necrological. Kaya po nung Biyernes, we had to come home from Baguio Friday. Because Thursday night, tapos na ang conference ng Merkules. I wanted to meet our 3 young people in Baguio. As their spiritual father, may puso ako na kumustahin si Dayan, si Donna May, saka si Joshua. Si Joshua nagtatrabaho sa Baguio Country Club. Si Dayan at saka si Donna May ay students of dentistry. Sabi ko, ali kayo, magsangyupsal tayo, ako ang bahala. Nagsangyupsal kami. I asked their prayer request. Friday, lumuwas na kami pa uwi, but we had to check out from the hotel 12 o'clock. Sabi ko kay Rohel, Rohel, kung hindi ko mahabol ang necro, bahala ka na. Pero I praise God, nandun si Mama, kahit may sakit, agas-asma, masamang pakiramdam, dahil nakita niya, kailangan ng manpower, sumama. Kayo, anong ginagawa ninyo sa buhay ninyo? Pinapakita ko sa inyong pangangailangan ng ministry, tapos sasabihin mo, ang dami na dyan. Kung ganyan ang isip nyong lahat, sinong tutulong? Kung lahat na lang kayo, ay sasabihin ninyo, ay marami tayong mga members na tutulong. Kung bawat isa ganun mag-isip, sinong tutulong? Naunawaan ninyo? Oh. Kung kayo mga working, hindi naman nakakapagod yung sumama ka sa necrological. Upo ka dun eh. Sa makatuwid, magmimerienda pa ka nga eh. Magsosopas ka. Aghiyawid ka pa eh. Okay lang yon, basta wag mahalata. Huwag ka pahalata. Alam mo, sa palagay ko, talagang hindi problema yung ministry eh. Hindi problema yung busy ka. Ang problema talaga, mali ang priority mo. Because when you make it a priority, you will always have time for it. Kasi wayaam day schedule mo, para ka day eh, priority eh. Kaya hinahabol ko yan, oh. Dumating kami doon sa Paway, masamang pakiramdam ng aking misis. I praise God, the Lord gave me a wife that understands the ministry. Sabi ko, no, kaya mo? Sabi niya, kaya dad. Sige, gawin natin yan. Oh, si Kiyon, may sakit. Si Catherine, may sakit. Nabigla sila sa lamig ng Baguio City. Dumating kami doon. Malayo pala. Looban. Parang nung una, agbabawi, jeriknak, nagsisisi akong hinabol. Parang sabi ko, pwede namang si Rohel na lang gumawa niyan. Pero alam niyo, sabi ko, Lord, may purpose ka. Sa ngayon, hindi ko makita agad. Pero alam ko mamaya, papakita mo sa akin. Mga kapatid, nung ako po'y tumayo, 4, 5 ang tao doon. Yun ang hinabol ko, 5 tao. Ang nagparami, orkestra. At yung mga kasama naming mga nanay, andyan si Tita Beng, Sister Chato, Brother Jacobo, andyan sila. Nag-preach ako. Nung ako'y magsisimula na mag-preach, pagkanta si Roel, magsimulang mag-preach, nagdatingan ng mga tao. I gave my best because it's for the glory of God. Alam niyo po, blessed na blessed yung family. Ito ay isa sa mga pinuntahan ko ng necrological, na nung matapos ako mag-preach, lumapit sa akin yung 2 magkapatid at nakipagkamayan na kuryente po ako. Dahil may palaman na pera. Ang sabi sa akin, Pastor, you have no idea how comforted and blessed we are with your preaching. Please take this gift
na piyala nga sukat ta pinaggasolinam. Alam mo, sabi ko sa kanya, Ma'am, huwag nyo nang isipin to. Mas kailangan ninyo ito. Ang sabi sa akin, wag pastor, kunin mo. Oh, syempre, ano sabi ko sa kanya? Kukunin ko yan. Hindi dahil gusto kong kunin, pero gusto kong i-bless pa kayo ng Panginoon. Nagsalita yung kapatid nila, barangay chairman pala sa Paway. Barangay chairman. Nung magsalita, magbigay ng response, ang sabing ganyan, okay, sabi niya, Pastor, I look forward to having you come into my office because I know I can learn a lot from you. Sabi niya doon sa kasama natin, sabi niya, umayak tong Domingo ta Kapilyayo. Sabi nung kasama natin, isupumpun niyo. Nalimutan na, di pumpunan. Panagpamumpundan. Hello? Mga kapatid, lahat ng ito dahil kay Sir Bobby. Mamayang hapon, inaabangan ko na naman. Oras na ako ay mag-exit na sa stage at sasalubungin ako ni Sir Bobby, alam ko na this. Necro na naman ito. Hindi ko naman ang sinasabing pabigat po yan. But I'm just so thankful He's doing His part. We are laboring together. Siya, tagahanap patay. Ako, taga-preach buhay. Laboring together. Pwede bang lahat din tayo mag-isip? Karoon ng initiative? Ano naman ang pwede kong maitulong? Basta may gawain sa church, hindi pwedeng wala akong parte. Yung mga naglilinis dito, ano kaya kung akong tagabigay ng merienda nila? Ano kaya kung bigyan ko ng panggasolina yung mga nagbibisitation? But you need to have a part. Let us labor together. Pasensya na po kayo, nakalimutan ko yung aking pangako na mag-preach short. Nag-exceed tayo ng oras. But I hope it's okay with you. We are laborers together with God.